Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na muli sa ating daily morning devotional. It's July 15, entitled The Bands of Wedlock. So dito mapapansin natin ang pakikipag-isa sa pamamagitan ng kasal. Atin po itong pag-aralan. Sabi dyan sa Genesis 2 verse 18, "And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him." I have often read these words, "Marriage is a lottery." Some act as if they believe the statement, and their married life testifies that it is such to them. But true marriage is not a lottery. Marriage was instituted in Eden. So, dito mapapansin natin na maraming mga nagsasabi na ang pag-aasawa ay isa daw pag-uutang. Maraming naniniwala na ang pag-aasawa ay isa itong buhay upang mapatunayan na ikaw ay masaya. Ngunit ang tunay na pag-aasawa ay hindi utang or hindi lottery. Hindi isang lottery. Yung sinasabi dyan na ang pag-aasawa ay ang tunay na pag-aasawa ay hindi talaga lottery o pagsasapalaran, yung parang nakikipagsapalaran ka. Dahil ang pag-aasawa ay itinaguyod na po ng Diyos doon pa sa Garden of Eden sa ating unang mga magulang. Marriage was instituted in Eden. After the creation of Adam, the Lord said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet suitable for him." When the Lord presented Eve to Adam, angels of God were witnesses to this ceremony. So, ang pag-aasawa ay inaprubahan na doon pa lang sa Garden of Eden. Pagkatapos ng paglalang kina Adan at Eva, nung nilalang niya si Adan, sabi ng Panginoon na hindi maganda sa isang tao na mag-isa siya at kaya binigyan siya ng partner sa buhay upang tagapagtulong sa kanyang mga gawain. But there are few couples who are completely united when the marriage ceremony is performed. The form of words spoken over the two who take the marriage vow does not make them a unit. In their future life is to be the blending of the two in wedlock. It may be made a really happy union if each will give to the other true heart affection. So, ang magkasintahan, ang pag-aasawa ay isa po itong pakikipag-isa, seremonya, isang banal na institusyon na dapat nating kung tayo ay magkikipagsapalaran dito. Ang forma ng ang pagsasalita ng dalawang tao para sa kanilang pag-aasawa o sila ay nagpaplano na magkasama ay isa po itong paghahanda or inihahanda lamang natin for the future life. Kung paano tayo nabubuhay dito sa mundo, may inihahanda po tayo kung paano din po tayo mabubuhay doon sa langit. Kung talagang masaya tayo sa ating pakikisama dito sa mundo. Dahil ang tunay na Kristiyano ay may kagalakan at may pag-ibig sa kanyang kapwa. But time strips marriage of the romance with which imagination had clotted it, and then the thought finds entrance into the mind through Satan's suggestions. We do not love each other as we suppose. Expel it from the mind. Do not linger over it. Let each forgetful of self refuse to entertain the ideas that Satan would be glad to have you cherish. So marami ngayong mga maaga ng nag-asawa dahil ang iniisip nila ay puro na lang saya ang meron sa pag-aasawa. Pero mga kapatid, tandaan natin, kapag yun yung nasa mindset natin, sa ating mga imahinasyon, ay talagang papasok ang kaaway para tayo ay basta-basta na lang na sumanib sa ganitong pakikisama at ang iba naman ay hindi kasal. Kaya nakakalungkot isipin mga kapatid na marami ngayong mga maagang nag-live-in, hindi po kasal. Kasi ang iniisip nila ay puro na lang kasayahan. Pero hindi po doon, hanggang doon yung pagsasama kasi nga may problema kayong haharapin sa isa't isa. He will work to make you suspicious, jealous of every little thing that shall furnish the least occasion in order to alienate your affections from each other. When the romance is gone, let each think not after a sentimental order how he or she can make the married life what God would be pleased to have it. So, ang pag-aasawa mga kapatid ay isa po itong pakikipag
pagsama kung papaano natin maluluwalhati ang Panginoon. Mag-aasawa tayo dahil, yun na nga, dahil gusto nating luwalhatiin ang Panginoon. Kayong dalawa ang magsabay na lalago sa pananampalataya. Ang Panginoon ay kumikilos sa bawat puso ng tao kung papaano tayo maging masaya. Ang tunay na kagalakan ay nanggagaling sa Panginoon. Ngunit ang kaaway ay nagsisikap siyang pasukin at sirain ang pag-aasawa. Kaya ngayon, naging successful siya. Sinira niya po ang marriage. Kaya may mga LGBTQ na ngayon, mga kapatid. Sinisira na po ng kaaway. Ang una ay ang nature natin. Pangalawa, ang marriage. At tutuusin, ang pangatlo ay Sabat. Dahil yan ang tatlong nilikha ng Panginoon, sisirain ng kaaway. Life is a precious gift of God and is not to be wasted in selfish regrets or more open indifference and dislike. Let the husband and wife talk things all over together. Renew the early attentions to each other. Acknowledge your faults to each other. But in this work, be very careful that the husband does not take it upon himself to confess his wife's faults or the wife her husband's. Be determined that you will be all that it is possible for you to be to each other, and the bonds of wedlock will be the most desirable of ties. So, ang buhay natin dito sa mundo ay isa po itong pagpapala, regalo, napakahalagang regalo ng Diyos at di kailangan na sayangin sa pamamagitan ng makasariling mga pagnanais, makasariling pakiramdam. Ito ay nagbubukas sa mga tukso ng kaaway. Nawa ay ang bawat tao, ang bawat mag-asawa ay magsalita ng mga bagay na makalangit at mabago ang kanilang pangunawa patungkol sa katotohanan. At malalaman nila na sa bawat galaw at kilos at gawain na kanilang ginagawa ay maingat nila itong sinasatupad gaya ng ginawa ng Panginoon sa atin. So kinakailangan nating i-confess ang ating mga kasalanan at lalong-lalo na sa dalawang mag-asawa. Kung nagkasala ang husband sa wife, mag-confess siya at magpatawaran din. Nawa ay maintindihan po natin kung gaano kaimportante o gaano kabanal ang pakikipagsama na aprobado sa Panginoon. At kinakailangan tayong makisubmit sa ating Panginoon para maluwalhati natin siya. Dahil isa po itong pagsasama na naaayon sa kanyang banal na kalooban. Isa po itong pagbubuklod ng pamilya dito sa lupa, ganun din sa langit. Sabi diyan, your home may be a symbol of heaven. So dito sa mundo, kung ano man tayo, magtatayo man tayo ng mga sarili nating pamilya, nawa ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang ating tahanan dito sa mundo ay isa po itong simbolo sa ating tahanan sa langit. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay bigyan po natin ng lugar sa ating mga puso kung gaano kabanal ang pag-aasawa. Dahil isa po itong sagradong pakikipagsama na aprobado sa Panginoon. Kaya wag na wag po natin itong aaksayahin at sasayangin at sisirain. Wag po tayong magpapagamit sa kaaway para mawala po yung atensyon natin sa katotohanan. Nawa ay manatili ang katotohanan sa ating mga puso, kahit ano ka man, maging single ka man o may asawa ka. Kinakailangan na yung katotohanan ay preskong-presko sa ating pag-iisip. Kung nakakaramdaman tayo ng kahinaan, ang Panginoon ay nandyan. Kaya nawa ay atin po itong maunawaan sa ating buhay. Kung tayo man ay nagpaplanong na mag-asawa, nawa ito ay magbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Muli, magandang umaga sa ating lahat at God bless.